Ito po ang ginawa po sa akin. Hinablot po ako ng 4 na lalaki na ang 4 na nakabonet gang. Ang motor po nila gray. Ayan po ang ginawa po sa akin. Hinila po ako sa tindahan pagkatapos lang po ng prayer meeting po namin kay pastor. Ito po ang height niya po ay 5'2" hanggang 5'4" ang kanyang height. Dito lang po sa San Vicente release ng Gapan ng Nueva Ecija po. Ganito po ginawa sa Gapan na wala po akong sinasabi na laban sa kanila, kundi para lang po pantay-pantay. Wala po akong sinasabing masama para sa kanila. Bakit po kailangan patayin pa ang taong nandito po sa Gapan? Bakit kailangan mag-uutos pa? Ayan, katatapos lang po namin nag-Bible study. Ayan po. Kung ano yung itsura ko. Ayan po. Paki-share na lang po kung ano yung ginawa sa akin just in case po may masama pang nangyari po sa akin. Kayo na lang po ang nakakaalam. Handa naman po akong mamatay. Sa awa po ng Panginoon, grace po at naway matuklasan po ng lahat kung ano po ginawa po sa akin. Ayan po, katatapos lang, hinila po sa may bintana ng tindahan po namin. Alam po namin kung sino po ang may gawa at inutos. 4 na rider po, naka-bonnet gang. 4 po na rider na naka-bonnet gang. Dalawang naka-rider lang. 4 yun, 2 nakita ko. 4 na lalaki naka-bonnet gang, naka-gray po na motor na NMAX. Nakaputi. Saka nakaputi. Ayan po ginawa po sa akin. Nandito po ako ngayon sa San Vicente, Gapan, Nueva Ecija. Hinablot po ako at nilabasan po ako ng barel at may dala po silang 4 na barel. Ayan po 4 na barel ang ginawa. Ayan po ginawa sa akin. Katatapos lang po namin mag-Bible study dito po sa bahay ng San Vicente ng Gapan, Nueva Ecija. May nagtaka po sa akin 4 na lalaki na nilabasan po kami ng barel, hinugot, saka itinutok. Ayan po, 4. Ang NMAX po, gray na NMAX, ganyan po ginawa sa akin. Ganito po ba labanan sa Gapan, Nueva Ecija? Na papatay na naman po? Dapat po bang pumatay ng tao? Dapat po bang... Ayan. Dapat po bang pumatay? Hinila po yung damit ko. Ayan, sira-sira. Ngayon lang po yan. Anong oras po ngayon? Ngayon lang po, after 3 minutes lang po nito na ginawa po sa akin. Ayan. After ng Bible study po namin nila Pastor Alex. Ayan po. Hinila po ako na sapilitan. Anong ginawa po sa akin? Hinila po ako ng sapilitan at tinangkang patayin. Isipin ninyo. Tinangka po kung patayin. Kung papatay sana sila, patas lang po sana. 4 silang lalaki. Patas po sana. Sana po patas lang po yung ginawa. Kababae ko pong tao, hihilahin po ako. Ang pong ginawa po sa akin. Ayan. Hinila po yung damit ko. Ngayon lang po to, ngayong oras lang po. Pakitag na lang po yung aking live. Pakitag at pakishare. Just in case mawala po ako sa mundo, alam nyo na kung sino po may gawa. Ayan. Nakita po ng asawa ko na may 4 na dumaan habang po kami nagba-Bible study. Ngayon, nagpagtapos po ng Bible study, nangyari ng Bible study po namin, rumesback po sila kasi nakita siguro nila nagba-Bible study kami. Asan po yung hustisya? Ganito po ba labanan sa Gapan, Nueva Ecija? Asan po yung hustisya ng Gapan na ganito po ginawa sa akin? Asan po yung hustisya ng Gapan? Kababae kong tao. Pagyari ng prayer meeting namin, ganito po ba hustisya ng Gapan? Papatayin ka na wala kang kalaban-laban? Sa isang maliit na bahay lang po namin. Ayan po yung bahay namin, maliit lang po yan. Pagyari namin ng prayer meeting, asan po yung hustisya? Yan po ba'y pinaglalaban ng iba? Ha? Yan po ba? Hanggang kailan? Isipin nyo, hanggang kailan? Di ba po ba? Kailangan bang gawin to? Ha? Yan ba'y pinaglalaban nila?
gaano kasakit. Ang kamatayan po ay nakahandang, ang kamatayan nakatadhana po yan. Pero ang Diyos lang kukuha ng buhay ng bawat isang tao. Pero tandaan po natin, lahat ng kamatayan ay nakahanda ay para tayo nasa impyerno, lahat ang mga taong gumagawa ng masama. Tandaan po natin yan. Ganito ba labanan? Porket nag-house to house ka lang kay Natividad, papatayin ka na wala kang kalaban-laban? Papatayin ka? Yan ba'y pinaglalaban nila ng kanilang partido? Okay nang mamatay ako. Grace po sa amin bilang Christian ng kamatayan. May langit. Tingnan nyo. Anong ginawa sa akin? Ayan. Handa yung cellphone mo. Hindi, video mo lang. Hindi, sequence ito. Paano gagawin? 4 na lalaki, pupuntahan ka. Sa pilitan kang dudukutin. Kung hindi lang ako nakabitaw, dinukot na po ako. Ang motor nila, 2 wave, 2 NMAX, at naka-gray, naka-bonnet gang. Ang taas po ay 5'4" lang. Medyo hindi po katabaan, hindi rin po payat. Yan po ba pinaglalaban nila, na partido nila? Papatay sila ng isang inosenteng babae. Sa San Vicente ng Riles ang papatayin. Mananakot? Bakit? May ginawa po ba akong masama? Wala po akong ginagawang masama. Ano ginawa akong masama? Nagmura po ba ako? Masdan nyo, nagmura po ba ako sa post? Ha? Tama po ba isang makapangyarihan gagawa ng ganito? Sino po ba mag-uutos? May ginawa, may sinagasaan po ba ako? Ganun po ba? Okay lang. May 2 naman akong anak. May isang anak at isang apo ko iiwanan just in case po mamatay ako. Meron po akong isang anak at isang apong iiwanan. Okay lang po. Ganito po ba? Ayan. Akita nyo kung paano ako hinablot kung hindi ako nakabitaw. Ganito po ha. Masdan ninyo, pag may umiikot na lalaking naka-bonnet gang, at ang height po niya ay nasa 5'4" hanggang 5'6". 5'6" hanggang 5'5" ang height. At naka-bonnet gang, gray po ang motor at nagpapalit-palit po ng plaka. Yun po. Matakot na kayo, hindi lang ako. Buong paligid ninyong katakutan nyo. Huwag kayo nang matatakot. Ipaglaban nyo kung ano dapat yung ipaglaban. Magkaisa po tayo. I-share nyo po yung live na to. Kung hindi po itong nangyari sa akin, kanino pa mangyayari? Kanino pa? Masdan nyo, kanino pa mangyayari to? Sa akin? Sa anak ninyo? Sa kapatid ninyo? Kanino pa mangyayari? Kanino pa? Ako handa akong mamatay para sa partido ko sa Gapan. Mahal ko ang mga tao. Sino pa magsasalita? Pagpatay na yung tao? Wala na magsasalita, patay na eh. Di ba po ba? Patay na. Wala nang magsasalita, wala nang sisigaw. Masdan ninyo. Wala nang magsasalita kasi bingi na ang tao. Basta tumingin lang sa ganung bagay, bingi ka na. Pinagmamalaki mo yung partido mo, sige go ka. Pero may isang mamamatay na tao. Huwag kang iiyak o maaawa ako sa kanya, dapat nagsisi na ako, dapat naumpa. Di ba? Ako di baling mawala sa mundo. Kailangan may gawin ka pa rin sa Panginoon, di baling mawala ka. May gawin ka sa kapwa mo bago kang mawala. Tandaan mo, ang isang kamatayan, hindi ko po kinakatakutan. Pero tinatadhana ko po ang buhay ko sa Panginoon just in case mamatay po ako. Ibinibigay ko po sa Panginoon ang buhay ko. Ang Diyos lang po kukuha ng buhay ko. Pero kung tadhana ko yun, wala po akong magagawa. Kung tadhana ko po, ako'y mamamatay. Ibinibigay ko na po sa Panginoon yung nangyari sa buhay ko na to. Kailan pa, sino pa magsasalita pagpatay ng isang tao? Kailan pa? Diba? Isipin ninyo. Kung ano man nangyari sa akin, huwag mangyari sa kanila. Tama po ba? Huwag mangyari sa kanila. Darating ang araw, ang buhay ng tao, temporary lang po tayo dito sa mundo. Temporary lang.
Hindi tayo habang buhay sa lupa. Kung gumawa ka ng masama, go ka. Wala kang paniniwala sa Diyos, go ka. Di ba po ba? Oh. Masalamin mo, Papa. Nakita ng asawa ko yung 4 na lalaki, naka-bonnet gown. Ngayon ako po, nasa loob, nagpe-prayer meeting po kami. Pero ano ginawa? Hindi niya napansin na dumaan yung 4 na lalaki. Just in case po may dumaan na ground po sa buong dapan, magtimbre na po kayo. At naka-bonnet gang. Itim man yan, kotse man yan, tricycle man yan. Basta nakatakip at naka-face mask at nakatakip po ang ulo. Bantayan nyo po, hindi lang po sa akin, sa mga anak ninyo. Bantayan nyo po. Di baling mawala ako sa mundo, tandaan po natin. Ito para po sa bayan natin. Huwag sanang mangyari to sa mga mangyayari pa sa mga anak ninyo o sa mga kapatid ninyo. Hindi po ako natatakot. Darating din po ang araw. Kung ano po ginawa po sa akin. Ay, nablot din sa namin. Nakita niya nang dumaan. Yung 4 na lalaki, hindi niya pa ako tinimbrihan, nagbenta pa ako dito. Hindi ko. Nasa loob ako ng nagpe-prayer meeting. Pero muna, tara na. Tandaan po ninyo, pag may nakita kayong 4 na lalaki o 2 naka-bonnet gang, bantayan niyo po yung karsada. Dali mo si Noah. Hindi ko pwede nandyan. Damit, magayak ka. Magayak ka na kakong damit. Daran nyo na yun. Bantayan niyo po yung mga angkan. Andito po ako ngayon. Yung buhay ko ibinibigay ko kung paano ako magiging matatag sa inyo lahat. Yung aksidenteng nangyari kanina, yan po ay katotohanan. Hindi po ako nandadaya sa sarili ko. Naging Christian pa ako para lukuhin ko yung sarili kong buhay. Yung nangyari kanina ng 8:30 ng gabi, pagkatapos ng prayer meeting, ay abala po ako sa aking paglilinis ng bahay dahil marami po ako nagbibisita at in-invite na tao. Nung 8:30 na yun at lumagpas hanggang 8:35 hanggang 8:40 pa po, padaan ng minuto. 4 na lalaki po ang dumaan, ang asawa ko ay nagsabi. Pinaliwala niya yung 4 na lalaki ng 2 motor na NMAX. Puti man yan o gray, nakita ko paano sila tumakbo. Pero pagkakamali ko, hindi ko kagad kinuhanan ng camera kasi ang cellphone ko ay sa tabi dahil po busy pa kami busy po kami mag-prayer meeting. Hindi ko po makakalimutan sa buhay ko mula sa simula. Ngayon lang po ito nangyari. Ako po nag-house to house lang kay Natividad. Wala akong ginawang masama, wala akong binangga. Bilang katotohanan lang sa isang mamamayan ng Gapan ng City Nueva Ecija. Dito po ako lumaki, pinanganak at tumanda kasama ng aking mga magulang at kapatid. Wala akong sinasagasaan. Bilang totoong mamamayan ng Pilipino dito sa Gapan, ginawa kong lahat. May tindahan po ako. Andiyan po sa ebidensya aktual na nilay ko hindi ako wala akong nilolokong tao. Kung niloloko ko man ang sarili ko, dapat numpa. Ba't ako sasama? Kasi gusto ko to eh. Gusto ko to para sumama sa Natividad. Kasi may tunay na katotohanan. May tindahan po ako, may hanap buhay. Humikita po ng 1.5 yung tindahan ko. Para lang itaya ko yung sarili ko sumama kay Mayora Natividad. Dahil 2022, naging solid po ako para sa kanila. Para sumama lang na tunay na katotohanan at may kalayaan. Rose Carmen, sino mga kasama mo kanina nung oras na kayo na tinangkang dukutin? O 2 na lang po kami noon, Mayor Ella. Hindi ko po iniisip mangyari sa buhay ko yun. Wala kayong customer sa tindahan, kapitbahay? Wala na po. Wala na po. Dahil ang mga tao pa lang doon, sa labas po ay puro tambay na lang po. Ang release po namin, medyo hindi maliwanag gaano. Ang maliwanag na lang sa tapat ko. At doon po gagawi. So marami namang nakakita doon? Marami pong nakakita, marami pong saksi. Unang-una yung pamangkin ko. Pangalawa, yung mga kapitbahay ko sa tabi-tabi.
Release po yan, marami pong tao doon, marami pong saksi. Kaya hindi ko pwedeng lokohin yung sarili ko. Doon sa bago makarating sa bahay nyo sa Mariles, merong mga CCTV camera, ano po pwedeng Yun po ang pagkakamali, wala pong CCTV. Pero pagdating po dito sa may CCTV po dyan. Sa malayo sa bahay niya, malapit sa bahay niya, may alam kang CCTV. Meron po dito na meron mga may-ari. Opo, may mga may-ari po, may makakita. Sa araw-araw na pupunta po akong palengke, hindi po ako nangangamba. Pero itong nangyari po sa buhay ko, hindi ko sukat akalain nangyari po sa buhay ko. Bakit ganito ang nangyari? Isa lang po akong simpleng mamamayan. Isang simpleng nakatira sa Gapan. Akala ko may payapa. Oo, tama, sumama ako sa natividad. Kasi ginusto ko eh. Maluwag ang puso kong ginusto ko. Sabi ko nga, may sarili po akong tindahan. Ba't ko tinaya? Hindi ko tinaya. Kundi sariling puso na pinaglalaban ko yung sarili ko. Kailan pa? Hindi ko sukat akalain po. Dito po sa Gapan po ako tumanda. Paano talaga ang unang pangyayari hanggang ikwento mo sa amin kung maaari yung umpisa ng pagdating ng mga tao at kung ilan, kung ano ang ginawa sa'yo? Una po, nagtangka silang bibili. Eh kasi naman po ako busy, nung bibili ko, pero nangamba na po ako kasi nga merong usa-usakan pong gano'n. Buti na lang po, ang bintana ko harapan, ang pintuan nasa gilid. Malabaw po kagad akong masakol. Nung dudukutin na po ako, at sabi ko, bago nila akong dudukutin, tinutukan kagad nila ako na wala na mga kalaban-laban. Buti na lang bumita po akong ganyan. Kung hindi, paano na? Ano na itinutok sa'yo? May clean baril, mahabang baril? May isi lang po. Ilan ang tumutok naman sa'yo? Bali, isa lang po. Yung ibang kasama, Nakaabang lang po sa labas. makita mo may mga kargada rin na baril. May kargada po, may mga bag. May mga bag na itim, nakabonet gang po sila. So kung makikita mo yung itsura ng tao, kahit nakabonet, pagka yung Yung boses, pong katawan, kaya ko pong, yung boses po, kaya ko din kung naiharap namin sa'yo, Opo, makikilala kaya ko mo. pong vision mo ipaliwanag kung yung sino. boses. Opo, pati katawan, pati yung ulo niya, pati mata po niya, pati yung height niya po, kaya ko pong kilalanin po yung itsura niya. Ako pwede namin pa-drawing yung photographic sketch nung Opo, kahit nakaka-bonnet gang siya, makikilala ko po siya sa mata. Saka yung ayos ng katawan niya. May anak ako eh. May anak po ako at may apo. Nandito po kami ngayon sa Pabuan, Gapan City. At inalis namin si Rose Cami doon sa kanyang pwesto, sa kanyang tindahan. Dahil alam naman natin, mga traidor itong kalaban dito. At yung nangyayari sa kanya, dati naman nangyayari na rito. Pero ito po ay isang pagpapatunay kung anong klase yung mga taong nasa kabilang partido. At iba ang talagang ugali, iba ho ang talagang mga ginagawa. Pero ito kailangan matigil, huwag sana magpagamit yung mga kapulisan, huwag magpagamit yung barangay, at huwag kayong manghiram ng tapang doon sa mga ibang tao na nag-uutos sa inyo. Ang eleksyon, paramihan ng boto to, paramihan ng tiga-suporta, hindi takutan, hindi patapangan, hindi patayan. Kaya dapat dito, kailangan natin ay respetuhan at yung ating mga ganitong kababayan, kadistrito, ay ginagalang, hindi dudukutin, hindi pupunta sa bahay at tatakutin. Paano na yung buhay ko? Balisin na lang po akong nakadala. Kasi alam ko, payapa daw po yung Gapan. Araw-araw po ako nasa palengke. Nagpo-post lang po ako ng video para kay Mayora. Pero ba't kailangan gawin sa akin yun? Bakit kailangan gawin sa akin yun? Hindi nyo ba alam na lahat tayo nasa Gapan? Kailangan tingnan nyo muna yung paligid natin. Simple lang po akong tao. Simple lang po akong tao na namamalengke, may tindahan na maliit. Wala pong nag-uutos sa akin. Hindi pa akong bayaran. Isa po akong tunay na tao dito sa inyong harapan. Oo, tama, makapangyarihan sila. Hindi nyo ba alam? Kailan tayo tatahimik pagpatay ka na? Pag-ala ka ng buhay? Ah? Ang dami niyong nanonood. Ang dami niyong sinasabi sa akin. Bakit ikaw? Hindi niyo ba alam ano buhay mo sa susunod na araw? Ha? Bakit? Isa ka ba rin totoong tao?
Pinaglalaban mo sa sarili mo? Ano yung pinaglalaban mo? Mali? Ha? Natutuwa ka na may pinagbabantaan? Natutuwa kayo? Ha? Kilala ako ng buong Riles. Kilala ako ng bayanihan kung sino ko. Ala akong binabagang tao. Nasa loob ko lang, nasa puso ko na tumulong kay Mayora. 2022 pa po nila akong kasama kay Doc Omel. Paano ang buhay ko kung patay na? Magising sana po tayo. Wala akong pinapanigan. Kusang loob sa puso ko na lumaban. Ipagtanggol ko yung sarili ko at lalo na ang mga tao. Kung ako bukas makalawa, wala na akong buhay. Sino pa susunod? Kumakampi kayo sa mali. Kakampi pa kayo habang buhay. Buhay lang to, tama iisa. Pero sa Panginoong grace ang buhay ko. May ikalawa po tayong kamatayan. Pinaglalaban ko to hindi sa sarili ko lang. Sa buong kapan. Hindi ko wawasakin ang buhay kung mag-media o sino titingin sa akin. Masarap mabuhay ng simple at tahimik at masaya. Hindi ko kailangan ng kayamanan o pera dahil masaya na ako kung anong ginusto ko. Yan po ang aking kaluwatan. Andito kami ngayon, Rosemary, at kung handa kaming damayan ka, kailangan bantayan, kailangan samahan. Pangangalagaan namin ang iyong kabuhayan, ang iyong magiging ordinaryong mga mamayan. At huwag kang mag-alala, basta tutuloy natin yung laban, tuloy natin yung ating Lalaban po ako. Maraming salamat at nakita niyo po yung Hindi ako papatinag. yung Hindi ako pinanganak dito sa Gapan nang mamamatay nang wala akong justisya. Hindi ako nagpapagamit. Buhay ko nakataya. Hindi buhay nila. Buhay ko. Simple lang po ako dito. Paano pa ang bukas? Pag wala ka na. Paano pa ang bayan mo? Pag wasa ka na. Nasaan? Kayo lahat, nasaan kayo? Masaya ka sa kinuupuan mo? Pinagtatawanan mo ko? Okay lang pagtawanan mo ko. Okay lang. Darating din ang araw, panapanahon mo. Panapanahon yan. Tandaan nyo. Hindi ko sasayangin ang buhay ko nang walang katuturan. Pinaglalaban ko ang buhay ko, hindi para sa akin. Tama, simpleng mamuhay na huwag kang makailang. Pero wala akong ginagawa o binabangga. Meron pang pangyayari o tumawag sa'yo, nagbanta bago mangyari ito? Marami na pong umaaligid sa akin. Meron ba kayong kilala na nagsalita sa inyo, nanakot o nagsabi na lugayan yung pagsama? Meron na po, mga utility po sa Riles. Pwede bang sabihin yung mga pangalan para malaman natin at malaman din ng mga Unang-una po yung kanina, na may tinakot na po isang babae ng kahapon po na tinakot. Sino ang nanakot? Ano pangalan? Ang pangalan niyo po, nasa hindi pa privacy ko na lang yung pangalan niya. Kapit-bahay ko lang po siya. Sino naman yung tinakot to? Yung kasama ko lang na dalawa lang po kami Angel. Ano naman ang pangalan ng isa kasama niyo pa? Si Kat-Kat po. Yun po, tinimbre na nila mismo. Na sinabi niya, actual, nasa harapan po ng tindahan ko. Tinimbre na kita. Tama ba sabihin? Nilalagay niya sa kapahamakan ng kapitbahay niya. Ilan yung anak nun? 4. Bakit kailangan tinimbre ka na? Sabi ko doon sa babaeng nagsalita. Sino ho yung nagtimbre sa inyo, nagsasabi na tinimbre na kita? Ano ang pangalan? Ang pangalan niya Aling Emma. Aling Emma. Kapitbahay lang po lang. Kanginong tao naman din itong Aling Emma? Sa kabila po yan. Heavy po yun. Pepe ng Ng tagawalis. Dapat po bang tagawalis. sabihin yun? So, Tinatakot niya, kaysa ako may paninindigan, sinabihan ko siya, huwag lang kang karapatan takutin, kapitbahay at pamamayan mo yan. Kailan mong gawin? May mga anak yan eh. Diba? Namumuhay lang sila na simple. Wala siyang binabagdag tao. Dapat bang takutin? Hanggang kailan tatakutin yung mga tao? bukod ho dito sa kay Aling Emma, sino pa yung ibang nanakot sa inyo na nagsalita na ginagamit yung sa kabila? Marami pong CCTV. Ito ba mga sa kabila babae na ito, po. yung sinasabi nyo, yung mga sa team ng Pascual? Wala pong imposibleng hindi kanila. Kasi wala nang gagalaw na iba kundi sila lang din naman. Kung yung gagawa sa akin, na ginawa niya sa akin, nagtukutin ako at tinutukan ako, walang ibang gagawa nun.
Sino ba ang kapartido at kapartido ng kabila? Simple lang po akong mamamayan. Tandaan ninyo, pinanganak ako dito sa Gapan. Dito ako tumanda. Kung ako man mamamatay sa inyo at kayo ang gagawa, ang tao na po husga sa inyo pag ako'y nawala. Mga kaibigan, ang malinaw naman dito ang magkalaban lang sa partido, aktibidad, at sa kabilang partido, di umano mga Pascual. Kaya doon po sa mga pangyayari, mababasa na natin yung mga sitwasyon sa kanilang mga ginagawa at mga pananakot. Kaya yung sana itong ating pagsama-sama sa house to house at pagsama-sama doon sa ibang lakad, kailangan din po mag-ingat. At kung sino pa yung tinatakot, lumabas po at pababantayan namin, pagugwardyahan namin. At meron naman po mga otoridad din na ubrang pumarehas at ubrang nating malapitan. Ngayon po, nakikita natin sa ngayon, ito po ay isang usaping politika. Kaya Rosa Maria, bahala ka na kung ano man yung gusto mo pang sabihin at i-share doon sa mga nanonood. At ito naman, Marami po akong totoo lang. sasabihin. Ito, totoo lang. Tutok mo. Sa mga kababayan ko ng Gapan City, Nueva Ecija. Dito po ako pinanganak, tumanda, lumaki, nagkaisip, pumuti ang buhok. Simple lang po ang buhay ko. Titindahan po ako, namamalengke. Araw-araw yan. Oo, tama, marami pong nagagalit po sa akin. Pero hindi ko po sila pinapansin. Dahil kung nasa tama ako, ginagawa ko yung tama. Bagamat maraming po kontra, hindi po ako gagawa ng kwento para ipapahamak ko buhay ko. Hindi ko ikayayaman ang isang bagay kung itataya ko buhay ko. Pero yung ginawa sa akin, hindi ko po matatandaan yan. Isang simpleng mamaya na nag-house para sa pagmamahal kay Mayora. Dahil minahal ko po siya. Bilang isang nanay. Bilang isang nanay na parang naglalamping dahil wala na po akong ina. Kung kinukutya niyo po kami, tandaan po natin lahat ng bagay ni tadhana. Lahat ng bagay, lahat temporary lamang. Kung wala man ang buhay ng isang tao, wala ibang hahabulin kundi ikaw. Ikaw at ikaw lang. Alam mo yan, kung nanonood din ka, hindi mo ko pa uutusan kung wala akong gagawin sa buhay ko. Kilala niyo po ako. Kilala niyo pa ako ng 2015. Kilala niyo po ako ng 2015. Kasama ko si Aling Emma, si Oday, at saka po si Bande. Ng 2015. Nagkaharap-harap na po. Bilang isang mamamayan ng Gapan ng City Nueva Ecija. Alam po ang sabi niyo, mapayapa, masaya, magalak, wala akong iisipin. Bakit isang saglit lang na hindi ko ginugulita at hindi ko iniisip bakit kailangan mangyari po ito sa akin. Takutin, pagtakang patayin. Nasaan ako ngayon? Dapat bang gawin na malaya ako? Nasaan po ako? Dapat ba bang mangyari sa ibang tao o kailangan pagpagising mo nakadyaryo ka na? Dapat po bang ganon? Yung ba pinaglalaban natin? Rosemary, kailangan siguro magkaroon tayo ng blatter for the record at subukan natin na pagkatiwalaan yung ating kapulisan at yung ating pong mga gagawing pagsusumbong kahit doon sa kabanatuan sa headquarters kung hindi man dito sa Gapan City. Alam ko malabo na tulungan ka sa barangay kahit blatter lang dahil nadidiktahan. Kaya ubrang doon naman sa ibang ahensya tayo, ubrang lumapit. Kaya hindi ko makakalimutan yung barangay. Isa po sa barangay din, natin. inaano po nila kami dyan. Mga bastos po sila. Kung pagsabihan kami, ang paslupa po kami. Wala barangay kami. nang saan mo yun? Yan po sa San Vicente. Hindi ko po makakalimutan po yan. Sino bang kapitan ng San Vicente ngayon? Kapitan Insulto. So, siya mismo Yung po, nagsasabi hindi o po yung siya, mga yung tauhan niya? mga tauhan lang po. Barangay Tanod ba? Yung mga O utility sila? po doon. Ah, Bakit utility. kailangan? Bakit kailangan pag sabi,
kutsaing ka. May pangalan ba kayo ng utility na nakausap? Hindi ko na po inalam yung pangalan. Dahil alam ko naman kung sino siya. O sige, di bukas ano na lang tayo, magpa-blatter at mag-report tayo. Tingnan natin kung ano magiging action ng mga kapulisan. Salamat. Maraming salamat na. Ingat din po kayo. Ingat din po ako.